I believe in God simply because wala talagang ibang reason para hindi maniwala sa Kanya, 'no. Now, that may sound absurd pero para sa akin kasi, wala talaga akong valid reason na maibigay sa sarili ko para hindi maniwala kay God, 'no. And all my life, I have been figuring out, 'no, kong i-figure out kung ano ba talaga yung purpose ng God or kung totoo ba yung God or kailangan ko bang i-worship yung God, 'no. And I don't know, like, ang hirap talaga niyang i-figure out, 'no, buong buhay ko. Ako kasi, I was raised in a religious household, 'no. Yung tipong pamilya na magro-rosary kada hapon, tapos araw-araw magsisimba. And at some point naging sakristan rin ako sa church namin, 'no. Naging altar boy rin ako. Not simply because ginusto ko, pero because napilitan ako, 'no. Naging choice yun ng parents ko nung bata ako since gusto nila akong makita nagtatrabaho sa church, 'no. Gusto nila akong mas malapit sa Diyos and gusto nilang paniwalaan ko lalo yung religion na sinasamba namin, 'no. And I do get them, 'no, na kung ano yung gusto nila para sa mga anak nila, siyempre sinusunod ko simply because that makes them happy. Pero sa case ko kasi, I felt like, no, napipilitan ako and at the same time, hindi ko alam kung ano yung ginagawa ko. Ano ba yung purpose ng pagiging altar server ko, no? Like, hindi ko rin actually alam kung ano yung sinasamba ko at that time kasi hindi ko naman siya makita. Hindi ko naman siya maramdaman, no? As a kid, doon ko talaga naranasan yung parang disbelief ko sa God. Simply because hindi ko naman siya nakikita eh. Hindi ko naman siya nararamdaman, no? And I have always asked, no, like by prayer, na sana magpakita siya sa akin or sana magparamdam siya sa akin in any way. Magbigay man lang siya ng konting sign para maniwala ako sa kanya, no? Na para ma-convince ko yung sarili ko na maniwala sa kanya, no? And, no, it's actually pretty hard, no? Sobrang hirap talagang i-convince yung sarili ko at that time na may Diyos, no? Na bata pa lang ako, aware na ako na parang kailangan ko maging curious or kailangan ko mag-seek ng wisdom kung talagang totoo ba talaga si God, no? And I always, tried my best para ma-convince yung sarili ko na may Diyos, no? Pero nung time na pandemic, no, nung time na pandemic, doon talaga ako nag-lean on sa pagiging agnostic ko, no? I became an I became an I tangina. I became an agnostic. Yun. I became an agnostic noong time nung pandemic, no? Na parang mas nag-lean on ako sa ganun simply because parang ayokong mag-commit sa isang side na gusto kong maniwala kay God even though na wala akong evidence na mapapaniwalaan na meron ngang God, no? And wala rin akong maramdaman, no, spiritually na meron God, no? And at that time, sobrang nahirapan rin ako since hindi ako makapili ng side, no? For those whole, siguro nung buong pandemic, talagang nag-spend ako ng time para i-distinguish kung ano ba talaga yung tama at mali. Ano ba talaga yung kailangan kong paniwalaan, no? And so, nung after pandemic, doon ako nag-decide na gusto ko na lang mag-give up, no? For the sake of my peace of mind, no? At that time, pinili ko na lang maging atheist, no? Naging atheist ako kasi ayoko na lang maniwala sa kahit ano. Ayoko na lang maniwala sa God, ayoko na lang maniwala sa religion, and ayoko na lang maniwala sa mga spiritual shit na sinasabi nila, no? And I believe na parang all of this is just, scientifically, formed, no? Yung pagkatao natin, yung pag-iisip natin, yung universe, na kahit sobrang fine-tuned ng universe natin is like,
Para sa akin parang as is na lang itong kung ano tayo ngayon, no? So, ayun, at that time, nagkaroon naman ako ng peace of mind, no? Na maging atheist, na nag-decide ako maging atheist, and nagkaroon rin naman ako ng peace of mind, no? Pero at that time na atheist ako, simula nung 16 hanggang 19, I felt like parang sobrang lost ng kaluluwa ko, no? Na even though I don't believe in soul or any spiritual shit at that time, parang deep down, parang na-realize ko na parang may something na kulang sa sarili ko, no? Na parang hindi ko binibigyan ng meaning yung kahit ano. Hindi ako naging rational sa pag-iisip ko na baka may ganito, na baka may ganyan. Or baka may meaning to, na baka may meaning yan. And, I always chose to refuse na bigyan ng mga meaning to mga bagay na to. Nabigyan ng meaning to mga nangyayari sa akin. No? Nabigyan yung meaning ng pagiging masaya ko, tsaka bigyan ng meaning yung pagiging malungkot ko. No? And I ignored the fact na baka may something na nag-cause doon, no? If it's God or if it's something else or if it's something metaphysical, no? Hindi ako naniwala sa mga ganun. And it led me into being depressed, no? It led me to being more, you know, worrying, like lagi akong nag-worry, tapos lagi akong anxious, lagi akong depressed, and sobrang ignorante ko sa mga bagay, sobrang irrational ko, ganyan. And I always just kept believing in myself, no. And sobrang naging narcissistic rin ako, sobrang naging egoistic rin ako. And siguro lahat na ng masasamang traits naranasan ko ever since nung naging atheist ako, no. Pero syempre nung una, peaceful siya. Pero as time went by, dun ko naranasan na parang ang lungkot ng buhay na to, no, na parang wala naman talagang value, no. Na just thinking about na walang value yung buhay mo just makes you feel depressed, no. Na kapag hindi mo binibigyan ng meaning yung buhay mo, na kapag hindi ka naniniwala sa Diyos or kapag hindi ka naniniwala sa anything at all, spiritually or metaphysically, parang ang lungkot eh, no? Para sa akin sobrang lungkot nung time na yun, no? And that was like those 2 years of my life, sobrang lungkot. And it didn't really give me anything beneficial at all, no? Except for the peace of mind ng ilang months lang, no? Pero noong time na naging noong time na naging college student na ako, noong time na umuwi na ako dito sa Pilipinas, no? I have always felt na parang mas mahirap siya sa akin simply because hindi na ako or wala na ako sa environment na komportable ako na masasabi kong at ease ako, no? Kasi syempre, I have to make new friends. I have to adjust into this communities and yung iba-ibang environment dito sa Pilipinas, no? And it gave me a hard time to adjust, no? And at that time, sobrang hirap kasi parang ang hopeless ko at that time, no? Na parang nagde-depend lang talaga ako sa sarili ko, no? Na I wasn't even depending on anyone else, no? Kasi I don't depend on God. So now I have to depend on other people, which is I don't really like to. Na hindi ko naman talaga trip na mag-depend on other people, so I have to depend on myself, no? Pero even myself cannot help myself. So at that time, sobrang hirap. And yun yung time na na-depressed ako. And dun nag-downhill yung buhay ko, no? So, nung time na yun, um,
I don't know, like, sobrang pointless and sobrang empty ng buhay ko at that time, no? Like, I was barely holding on. And those times were like, doon ako naging suicidal and doon ako nagkaroon ng sobrang daming negative thoughts about myself and sobrang bumaba yung self-esteem ko, no? To the point na pinapabayaan ko na yung sarili ko and I didn't really give a fuck about anyone or anything and I just want my life to end at that time, no? And may one moment, no, may isang araw na andito ako sa same condo na to, no, na at that time siguro it was a Saturday so walang pasok and ako lang rin mag-isa, no. And what I do is I always turn the lights off and kapag hapon, sinasara ko yung mga bintana, ganyan, sinasara ko yung mga curtain so sobrang dilim talaga, no. And nung time na yun yung time na parang I felt so suicidal, no, to the point na ayoko na talagang mabuhay. Ayoko na talagang mabuhay dito sa mundong 'to and I just want my pain to end, 'no. And yun yung time na hindi na talaga ako nag-depend on anything, 'no. Even myself, na hindi ko na tinulungan yung sarili ko na I just want this shit to end. And nung time na yun, inisip ko yung scenario kung paano ako mawawala. Ano ba yung method na gagawin ko or ano ba yung mangyayari sa akin kapag wala na ako. And at that time, I cried so much, no. Iyak ako ng iyak na just like thinking about it, no. Kung paano ako mawawala. And at that time, na pagkatapos kong isipin yung scenario na yun, kung paano ako mawawala, doon nagbukas yung bintana. Doon ako first time nakaranas ng supernatural na pangyayari, no. Na hindi ko akalain talaga na mangyayari. Like, hindi ko talaga ini-expect na may mangyayari sa moment na yun at that time, no? And at that time, na-realize ko rin na ang gloomy nung araw na yun. Nakakatapos ng umulan. And pagkatapos ng pag-iisip ko na yun, doon nagkaroon ng araw. Doon nagpakita yung sunlight sa labas, no? And it's just shining all over the room. So parang sobrang na-elibs talaga ako at that time and parang yun yung time na parang na-convince ulit ako na maniwala sa Diyos, no. Yun yung time na lumapit ulit ako kay God, no, na gusto ko ulit maniwala sa Kanya. And at that time, sobrang sobrang lakas ng iyak ko, no, na parang like iyak talaga ako ng iyak dito, no, like I don't know, like I don't even know how to explain it, pero sobrang ganda sobrang memorable talaga nung moment na yun para sa akin and it really helped me through a lot, no. Like just remembering that moment na I returned to God again, no. And I don't know, like just thinking about it and just talking about it again, like, it makes me emotional, no, kasi yun yung time talaga na bumalik ulit ako kay God. Doon ulit ako naniwala kay God and I tried my best to rebuild my faith, and my relationship with God at that time, no. Kaya super memorable talaga nung moment na yun, no. And I may say na hindi naman ako devoted talaga na Christian, no. I don't go to the church every Sunday or I don't pray that much, pero I always try my best to put God in everything that I do, no. Na whenever na mag-workout ako, magsa-sign of the cross ako. Whenever natatakbo ako, magsa-sign of the cross ako. Whenever nakakain ako, whenever nababiyahe ako. No, I always do the sign of the cross since yun yung parang communication ko kay God na tulungan niya ako in everything that I do. Na i-guide niya ako in everything that I do. And yun yung sign na nagpapasalamat ako sa Kanya na binigyan niya ako ng ganitong buhay.
to be able to experience these things, no, with joy, no, to be able to just live life in general, no. And yung time na tinulungan niya akong bumalik sa kanya, no. And I'm gonna say na I'm not sitting here para i-persuade kang maniwala kay God, no. I'm not gonna sit here para pilitin kang maniwala sa Diyos. Pero gusto kong i-try mo, no. Gusto kong i-try mong magbigay ng onting faith na meron God, no. Na baka meron ngang God, no. Gusto kong bigyan mo ng onting faith and paniniwala na may God talaga. And I hope na may mangyari rin sa yung ikaka-surrender mo kay God, no? Na bumalik sa Kanya and paniwalaan siya habang buhay, no? Pero anyway, yun lang naman. Gusto ko lang talaga mag-share ng personal experience ko with God, kung paano niya ako natulungan, paano ako lumayo, and paano ako bumalik sa Kanya. And I hope you do find a way of hope, no? And I would be happy if that's through God, no? Kasi you don't have to hesitate para humingi ng tulong through God, no? Kasi I myself have experienced that, and kung nangyari sa akin, posible rin na mangyari sa'yo, no? So, yun lang naman, God bless and take care. Peace.